Magandang hapon po sa inyong lahat. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating series, ng ating prayer meeting sa buong buwan po ng January. Actually, inabot na nga po ng February, pero ito na po yung huling part po ng ating setting our priorities this year na topic para po sa unang bugso ng buwan ng buong 2025. Magpapatuloy pa rin po tayo sa ating pinag-aaralang teksto sa Luke chapter 14 po. Pinag-aaralan po natin dito yung paano ba natin mabibigyan ng tamang prioridad ang Diyos na dapat siya po yung ating only one. At kung hindi man natin siya only one, at least maging number one po sa ating mga priorities. Napag-aralan po natin, review muna po tayo doon sa unang dalawa po nating naunang week. Sabi po natin na may mga priority tayo sa buhay na tama naman po sana, pero hindi na ilalagay sa kanyang lugar. Ang unang-una po, yung sabi po natin, di ba, yung sinabi po noong inimbitahan. Ang pinag-aaralan po natin yung imbitasyon, di po ba, ng isang mayamang tao na mayroong handaan. Hindi sila nagsipagpunta. Ano po uli yung unang-unang excuse nung inimbita, ba't hindi po siya pumunta? Ang sabi niya po, I have bought a piece of land. Bumili ako ng lupa. Ang sabi po natin, yung ating priority, yung lupa, sinisimbolo ng ating security, ng ating reputasyon. Inuuna natin yung kabuhayan natin, yung ating karangalan, yung ating pagiging established sa buhay, kaya hindi natin naging priority ang paglilingkod sa Panginoon. Pangalawang excuse po nung inimbitahan, di po ba sabi niyang ganon, nakabili ako ng oxen, no? I have bought an oxen, nakabili ako ng oxen. Titingnan ko muna kung gumagana siya. Ang oxen po ay isang hayop at ang simbolo nito sa atin yung pagiging aligaga sa buhay, yung pagiging busy, yung napakaraming pinagkakabalahan sa buhay. Mapananay ka man, mapastudyante, no, mapakaraniwang manggagawa, sa sobrang dami nating aligaga sa buhay, hindi na natin binibigyan ng puwang sa oras natin ang Panginoon. At syempre yung ikatlo pong excuse, kung naalala nyo pa po kung bakit hindi po siya nakapunta sa handaan, napakaganda namang excuse kung tutuusin. Sabi niya, I have married a wife. Nag-asawa kasi ako. Ayan. At ang sinusimbolo po ng verse na ito sa atin, minsan, kaya hindi natin nagiging priority ang Lord kasi masyado tayong nakatuon sa ating mga karelasyon. Inuuna natin yung ating mga families, yung ating mga boyfriend, girlfriend, yung ating mga spouse, yung ating husband and wife, yung ating mga anak, na tama naman talaga. Kaya lang kung minsan, naandun na lahat ang focus natin na yung para talaga sa Panginoon, hindi natin naipipigay. So, yun po yung tatlong excuses na pinag-aralan po natin sa loob ng 2 weeks. Ngayon, ano naman po yung namimiss natin dito? Dahil po sa mga maling priorities natin, may namimiss po tayo. Ang sabi po ng verse 15, sabi rito, pakibasa po, yan. Ano ang namimiss natin? Sabing ganun po nung talata, mapalad daw yung mga nakakain sa kaharian ng Diyos. Ano po ang ibig sabihin nito sa atin? Ano po yung namimiss natin kapag po hindi natin nagiging priority ang Lord sa ating buhay? Meron po tayong dalawang namimiss. Unang-una po yung total blessing of God. Pag sinabing total blessing of God, yung kasapatan ng Diyos sa ating mga pinansyal, yung maganda nating kalusugan, yung katagumpayan natin sa ating mga trabaho, gawain, yung guidance ng Lord na dapat mas maganda sana sa lahat ng ating ginagawa sa araw-araw. Yung kabuuan ng pagpapala ng Diyos sa buhay natin, mapa-spiritual man, mapa-financial man, ano pa mang anggulo ng buhay natin, namimiss po natin yon. At pangalawa, mas matinding namimiss natin yung pagiging being fruitful. Nagiging stagnant yung paglago natin. Magtataka tayo na hindi natin inuuna ang Panginoon, pero
magtataka tayo kung bakit hindi tayo lumalago kay Lord. Marami tayong mga ganyang mga kaso, mga kakilala, kaibigan na tagal-tagal na nila sa life nila, no? Tagal na nilang Kristiyano. Pero yung mabuhay pa rin po yung kanilang spiritual life. Lalamig, iinit, aalis, babalik sa church, no? Lalago, babagsak, no? Magiging mainit, biglang magtatampo. Hindi siya hindi siya stabilized, no? Hindi siya tuloy-tuloy. Ups and down, no? Up, down ang spiritual life. Yung paglago hindi nagiging tuloy-tuloy. So yun po yung mga nami-miss natin. Tingnan po natin ang isang magandang halimbawa, Sabi po nung parent, no, minsan ay sumundo siya sa kanyang anak sa preschool at hindi pa tapos yung klase. Nandun siya sa classroom, nag-o-observe siya ng mga batang naglalaro, playtime nila. Meron siyang nakitang isang batang lalaki na sa kagustuhan niya na maglaro ng mga bolang available doon, kinuha niya po lahat yung 5 bola. So, ayaw niyang i-share sa iba yung 5 bola na yun sa kanyang mga kalaro. So, ang ginawa po ng batang ito, para hindi makuha yung kanyang bola, yung isang bola, inipit niya rito. Yung isang bola dito. Yung isang bola sa isang kamay. Yung isang bola sa isang kamay. Tapos yung huling bola, yung ika-5 bola, inipit niya po sa kanyang paa. So, imagine niyo yung itsura ng bata, no? Nakaganyan siya, no? Ayan. Pipigilan sana siya ng magulang, pero na-curious siya kung anong mangyayari. So, nakita niya yung buong eksena. So, habang hawak-hawak ng bata, yung 5 bola na yon, yung mga bata around him, hindi makapaglaro. So, kada kukunin nila yung bola, lalong iipitin ng bata, magagalit siya, no? Sisigaw siya, babawalan niya. So, ang dami ngayong mga bata, nakagiri, no? Nakapaligid doon sa batang may hawak ng bola. Hindi nila makuha yung bola, ayaw din namang ibigay yung bola. Pagkatapos po, ang nangyari, nagring na yung bell. Pagkatapos po nagring ng bell, umalis yung mga bata, binitiwan ngayon ng bata lahat ng bola. Natawa po yung lalaki. Ang sabi niyang ganun, 3 yung nangyari, no? Una, hindi naging masaya yung mga batang naglalaro kasi wala sa kanila yung bola. No? Pangalawa, hindi rin naging masaya yung batang may hawak ng bola kasi sa sobrang pagnanasa niyang makuha niya yung mga bolang yon, hindi na rin siya nakapaglaro. So, dalawa silang hindi masaya. Yung mga kalaro niya hindi masaya, siya hindi masaya. Pero ang nakakalungkot dito, yung pangatlo, na analysis po ng magulang na ito, ang nakakalungkot, pareho na nga silang hindi naging masaya, hindi pa nila nadala yung bola. Nandun lang, naiwan nila. So, na-realize po ng magulang na ito na minsan sa buhay po nating mga Kristiyano, sa sobrang pag-angkin natin ng mga bagay na meron tayo, yung ating reputasyon, yung ating karangalan, yung ating kabuhayan, yung ating mga trabahong ginagawa, yung ating mga mahal sa buhay, sa sobrang nating pagmamahal sa kanila, marami rin na rin ang hindi natutuwa. Hindi ka na nagiging blessing sa ibang mga tao, no? Marami na ang natitisod sa'yo, hindi ka na nila ngayon masyadong nagiging example, no? Hindi sila masaya lahat, lagi sa'yo. Siyempre, higit sa lahat, hindi masaya sa'yo ang Panginoon. No? So, pareho kayong hindi masaya. Hindi mo nakukuha yung mga gusto mong makuha, hindi rin nila nakukuha yung gusto nilang makuha sa'yo, pati ang Lord. At ang masaklap, lahat ng yung mga pinaghirapan mong angkinin, yung mga bolang yan na gusto mong mapa sa iyo, unahin mo sa buhay mo. Darating ang araw, pag nag-ring ang bell, hindi mo rin yan madadala sa langit. Sumatotal pa din, ikaw rin lang ang mananagot ng personal sa Panginoon. So yun po yung magandang lesson na makukuha natin. Namimiss natin ang napakaraming pagpapalang nanggagaling sa Panginoon. Ano ngayon ang nagiging resulta? Ayan po. Sabi po ng verse 21, yung unang part lang po, sabing ganun, then the master of the house
became angry. Ito yung nakakalungkot, no? Nagalit yung may-ari ng bahay, na insulto siya. Nag-effort siya, naghanda siya, mayaman siya, no? Isang malaking karangalan sa kanya. Siya yung nagimbita. Pagkatapos hindi siya pinahalagahan. So, nainsulto siya, nagalit siya. So, yun yung pong nagiging resulta kung hindi natin inuuna ang Panginoon. Nagagalit din po ang Diyos. Kung tutuusin naman, wala naman sa ating mawawala kung kukunin natin yung imbitasyon ng Panginoon. Alam niyo po, naalala ko, no, nung ako po ay pansamantalang nagtayo ng libreng school sa Bilibiran. Ang tinuturuan ko po noon ay mga 4 years old na bata. Libre po siya, no? Nung bago lang po akong nag-retire sa GFA. Pero ang kapalit po noon, sabi ko sa mga magulang, ano po sila, no, 20 mga magulang. Sabi ko sa kanila, tuturuan ko ng libre ang inyong mga anak. Libre lahat. Libre ang pagtuturo, libre ang mga school supplies, libre ang mga feeding program, libre ang mga ayuda, at meron pa silang tatanggapin kada Pasko, kada birthday nila, at ano pang okasyon. Libre lahat. Yan ang imbitasyon ko sa inyo. Pero, may kabayaran. Ano ang kabayaran? Required po kayong mga magulang, kayong mga guardian, na umattend ng Bible study once a week. So, yun ang agreement ko sa kanila. Once a week po, magkakaroon tayo ng Bible study. Yan lang po yung hinihiling kong bayad. Pagkatapos po, di nagba-Bible study na po kami. Pero medyo nalungkot po ako, no? Kasi hindi lagi sila buo, laging may kulang. So, syempre, medyo nalungkot ako, medyo nag-react ako. Tapos sabi ko sa kanila, minsan nung nag-meeting kami, sabi ko sa kanila, sa totoo lang naman po, sa ating pagitan, sa ating dalawa, no? Ako ang lugi rito, hindi kayo eh. Kayo, hayahayang buhay nyo, libre lahat ng pag-aaral. Kung tutuusin, no, hindi lang pag-aaral, may pa-bonus pa. Makikinig lang kayo, a-attend lang kayo. Ako, nag-e-effort, nagtuturo, gumagastos, naghahanap ng mga sponsors para sa inyo, nag-aaral, no, ng Biblia para maturuan kayo. So sa ating dalawa po, mga magulang, mas lugi ako rito. Pero ang nakapagtataka, binigay na nga't lahat, hindi pa rin kayo uma-attend ng Bible study. Minsan ganun eh, no? Ito yung nakakalungkot sa bahagi ng Panginoon sa atin. Binigay niya na sa atin lahat, no? Andiyan na lahat eh. Tapos hindi pa natin tinatanggap. Hindi pa natin siya inuuna. Kaya may mga pagkakataon, mga kapamuso, na magtataka ka pa kapag may mga nangyayari sa iyong hindi magandang bagay, no? Magtataka ka pa kung bakit nasubok ka ng ganito, kung bakit lagi kang may sakit o may sakit sa family niyo, bakit kayo naghihikaos, bakit kayo nagkakaroon ng mga grabing mga pagsubok sa buhay. Magtataka pa ka ba kung bakit yung iba umaasenso, kayo hindi. Yung iba, suloy-suloy yung kanilang paglago. Ikaw, hindi. Ang dami mong pinagtatakan sa buhay. Pero hindi kaya iyon na isa sa paraan din ng Panginoon para tayo i-deal na siya ay nagagalit at napipikon. No? Kasi dumidisiplina po ang ating Ama sa Langit. No? Napakabait ng Diyos natin, napakahaba ng kanyang pasensya, napakalawak ng kanyang pangunawa, napakalawak ng kanyang pagpapatawad. Pero kung minsan kasi inaabuso natin to, ay okay lang naman na umabsent, mabait naman si Lord. Ay okay naman na mag-field trip kami, mamasyal kami, naiintindihan naman ni Lord. Ay okay naman na marami akong gagawin kasi, naiintindihan naman ng Lord. Palaging ganun yung konsepto natin, naiintindihan ng Lord. Which is tama naman, totoo naman, naiintindihan naman tayo ng Lord. Pero ang tanong kasi, siya ba? Naiintindihan natin. Nakikita ba natin yung nararamdaman niya? Nababasa ba natin yung kalungkutan niya kapag hindi siya ang inuuna mo sa buhay mo? So, anong sistema? May mga pagkakataon talaga na ang Panginoon kinakailangan niyang magalit para tayo ay matuto. 'Di ba nga, isang magandang example na lang ng galit ng Diyos, no, yung wildfire sa California, 'di ba?
hinamak nila ang Diyos publicly, no? Ano ang nangyari? Sino ang may gawa nun, no? Napakalamig ng lugar, pero magkakaroon ng wildfire. Ang dami nilang, ang ganda ng teknolohiya nila para mapigilan yung apoy na yun. Ang dami nilang instrumento. Pero ba't ganun grabe yung kumalat? Inabot pa ng ilang cities, no? Iisa lang ang may gawa nun, kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Nagalit ang Diyos. So, mga kapamuso, no, wag na nating hintayin magalit pa sa atin ng Panginoon, no? At hindi natin, no, na sana unahin natin siya. Pangalawa, ano ang nagiging resulta kapag hindi natin siya inuuna? Sabi ng verse 21, yung ikalawang part, hanggang 23 to 24. Ang sabi dito, pakibasa nga po. Yun. 'Di ba? Napupunta sa iba, yung para dapat talaga sa'yo. Yung pagpapalang dapat na sa'yo napupunta ngayon sa iba. Yung paglago na dapat ikaw ang nauna. Kasi mas magatagal ka ng Kristiyano. Aba, mas nauna pang lumago yung ilang buwan pa lang na Kristiyano, no? Ito yung tinatawag natin one that get away, no? Yung sayang, pinakawalan mo pa. Ikaw na sana yung naandyan. Ikaw na sana yung merong ganito, no? Pinakawalan mo pa. Napupunta sa iba. Anong ginawa nung amo? Nung hindi siya pinaunlakan ng imbitasyon, inibita niya yung iba, no? Yung mga hindi naman talaga dapat deserving dahil hindi naman sila yung first priority. Yung mga hindi niya nga kilala, no? Yung mga servants, yung mga pulubi, yung kung sino-sino lang, no? Kung sino-sino lang dyan, no? Napunta sa kanila, yung pagpapalang dapat mapupunta dun sa talagang mga inimbita. Who knows? Sino ang nakakaalam? Anong malay nyo? Kung pinaunlakan sana yung imbitasyon, no, sa mga actual na mga setting up, 'di ba? Anong malay mo? Umuwi ka kaagad. Yung pala meron pa kasunod na pagpapala. Anong malay mo? Hindi lang pagkain yung tatanggapin mo, no? So may mga ganong mga bagay. So napupunta sa iba yung para dapat sa iyo. Yung ikaw sana yung naandun. Ayan, as always, laging sa atin ng Lord dito yung Matthew 6:33, di ba? Ito ang lagi kong iniiwan palagi, no? Sa mga naglilingkod sa Panginoon, laging uunahin si Lord. Kasi kapag inuna mo siya, lahat ibibigay sa iyo ng Lord. Lagi yan, Matthew 6:33, but seek ye first. Kayo nga, basahin ninyo. O, di ba? Sabi ng ganun, all these things will be added to you. Sana ito yung maging verse natin, no, for this year 2025. Yung hanapin natin yung kaharian niya. Yung unahin natin siya sa buhay natin. Hindi lang siya pangalawa. Kung tutuusin nga sa panahon natin ngayon, by grace na ang lahat. 'Di ba? Yung hindi napakabait nga ng Lord, hindi na nga siya naghahangad na maging number 1 sa buhay mo, 'di ba? Pumapayag na nga siya na meron ka pang ibang mga priorities sa buhay. It's all by grace, it's all by His love, no? Pero syempre, nais pa rin ng Panginoon na unahin natin siya kasi deserve niya yun. Panginoon natin siya eh. Hindi mo pwedeng sabihin Panginoon siya kung hindi siya yung uunahin mo. Di ba ang Panginoon ay boss, ang Panginoon ay Lord, di ba? Siya yung nasusunod sa buhay natin. Yan mga kapamuso, bago tayo mag-closing prayer, no? Nais kong i-share sa iyo yung article ni Leroy Ames sa libro na book, no? Sa libro na The Lost Art of Disciple Making. Ito po ay nasa librong The Lost Art of Disciple Making. Sabi doon ng author, no, si Leroy Ames, nagpatotoo po siya. Sila daw pong family ay naglakbay sa Florida. Meron po silang sariling car, no? Family sila, buong family. Sa naisipan po nilang maglakbay.
Tapos, ano yun medyo maaga pa, kaya hindi pa sila nagbe-breakfast. So, naisipan po nilang mag-breakfast sa isa sa pinakasikat na resto sa lugar na yon. Yung lugar pong yon, sabi niya sa kanyang kwento, habang sila po ay bumabiyahe, yung kanilang sasakyan doon sa kalsada, amazed na amazed po sila kasi napakarami pong puno ng orange, no? Yung kanilang dinadaanan, no? Puro puno ng orange. Ang ganda ng tanawin, no? Ang daming, hindi lang namumulaklak, talaga mga bunga ng mga oranges, no? Naalala ko tuloy nung buhay pa si Pastor Joe, no? Alam niyo po, nung buhay pa si Pastor Joe, pagka Sabado, nagro-road tour kami, nakamotor kami, no? Ang paborito ko po talagang daan, no? Kapag kami nagro-road tour, yung pong nandun na po sa Pamorong, yung parang meron siyang isang straight na kalye na puro puno. Ang ganda. Yung bang pag nagmamotor kami, lalo na maga, nakaganyan pa ako sa motor, talagang kinukuha ko yung simoy ng hangin. Ang ganda-ganda, lahat, puro puno. Nakahilerang mga puno. Amazed na amazed talaga ako. Imagine ko, siguro ganun yung nararamdaman ng family, no? Nung bumabiyahe sila, ang ganda nung tanawin, no? Straight, no? Habang nagbibiyahe yung sasakyan nila, puro talaga puno ng oranges. Kasi kilala nga daw po yung restaurant, nakakainan nila sa orange, sa puno ng orange. So, nandun na po sila ngayon sa restaurant, no? Tapos nakakatuwa, yung mga naka-display, puro oranges. Tapos yung mga tables, no? Meron sila mga hiwa-hiwa na mga pirasong mga oranges na parang ang tawag daw, pampagana, naka-display dun sa mesa sa mga maliliit na platito, no? Mga tawag to, pinapirasong mga orange. So, ginawang pampagana, ginawang display din sa mga mesa. So, talagang makikita mo, wow, restaurant to ng mga oranges, no? So, ayan na, order na sila ng breakfast. Pagkatapos ang in-order po na itong si Leroy, sabi niya sa kanyang patot, sabi niya, gusto ko ng orange juice, tsaka egg, no? Siguro sa atin, tapsilog or silog-silog, yan. Pero gusto ko orange juice. Alam niyo, sabing gano'n nung waiter, I'm sorry sir, sira po yung sira po yung makina namin ng ng juice. Ano yung tawag doon? Yung juice, yung pampino ng juice, nasira po yung makina namin. So we cannot provide sa inyong orange juice. Nalungkot po si Leroy. Sabi niya gano'n sa kanyang article, no, doon sa sinulat niya, sabi niya, kita niya naman, irony ng mga irony. Puro sila puno ng orange sa kalsada. Sandamakmak na nakadisplay ng mga orange yung restaurant. Napakagandang tanawin, napakamakulay orange. Pero dahil lamang sa isang makinang nasira, no, hindi sila nakapag-produce ng orange juice. Nasira ang appetite niya. Nasira ang kanyang gana dahil lamang sa isang makinang hindi makapag-produce ng orange juice. Ano po yung tinuturo sa atin dito ng Panginoon? Mga kapamuso, tambak tayo ng pagpapala ng Diyos. Nasa kalsada lang ang mga oranges. Nasa kalsada lang ang mga pagpapalang hinahayag sa atin ng Panginoon. Kabila't kabila ang imbitasyon sa atin ng Lord ng kanyang pagpapala. Kung tayo lamang, no, hindi tayo dedepende sa sirang makina. Hindi yun yung magiging priority natin, yung sirang makina o yung makina para makapag-produce ng orange. Yung ating spiritual life. Hindi natin ididepende yung spiritual life natin sa mga priorities natin sa buhay. Kasi ang ating kukunin, yung pagpapala ng Diyos na naghihintay, laging nag-iimbita sa atin, no? Na unahin natin ang Panginoon natin. All this year at sa mga susunod pang mga taon, uunahin natin ang ating Panginoon. Para yung nakalatag niya ng pagpapala, andyan na lang, igagrab na lang natin. Pero dapat gamitin din natin yung ating part. Huwag tayong maging sirang mga makina upang hindi natin malasap ang mga pagpapalang naghihintay sana para sa atin. Tayo po yung manalangin. Diyos na mahabagin sa lahat, nagpapasalamat po kami
sa pagtatapos ng series na ito, Setting Our Priorities this year. O Diyos, nagpapasalamat kami, nakahanda na ang lahat para sa amin. Ang napaka-bongga ng handaan na ibinigay mo po sa amin. Tatanggapin na lang namin po ang imbitasyon mo, Panginoon. Ang ganda ng plano mo sa buhay namin. Ang ganda ng plano mo sa mga estudyante namin. Pag nagtapos sila ng pag-aaral. Ang ganda ng plano mo sa mga pamilya. Kapag sila ay nagkaisa, nagmahalan at naglingkod sa iyo. Ang ganda ng plano mo sa mga may trabaho. Kapag ipinasakop nila sa iyo ang kanilang mga trabaho. Ang ganda ng plano mo sa buong church, Panginoon. Kapag inuna ka namin, O Diyos. O Panginoong Jesus, tulungan mo kaming lahat na maging goal ng buhay namin, Lord. Na maging priority ka namin sa buhay namin. Higit pa sa pagpupundar ng kayamanan dito sa lupa. Higit pa sa mga sobrang kaabalahan namin sa buhay. Higit pa sa pagmamahal namin sa mga mahal namin sa buhay. Darating ang araw, Panginoon, lahat ng ito na meron kami, mauuwi din naman sa wala. Sa'yo din naman sila, sa'yo lahat galing. Mapagtuunan namin ng personal, Panginoon, yung aming mga sarili. Makita namin, O Diyos, na yung aming mga sarili, habang tumatanda kaming Kristiyano, mas dapat po kaming naglilingkod sa'yo. Uunahin ka namin, Panginoon, sa araw-araw namin pamumuhay. Uunahin ka namin sa paglilingkod sa iyo. Maging goal namin yun, Panginoon, na habang kami ay nagkakaedad, lumalaki, tumatanda, dapat mas naglilingkod kami sa iyo. Maraming salamat po, O Diyos, sa mensahe mo po sa amin sa loob ng 3 weeks na ito. Sumaamin po, O Diyos, ang iyong kapayapaan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.